Nagpapatuloy ngayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung saan tumestigo ang dating state auditor ng Commission on Audit kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, ano yung kahalagahan ng testimonya ni dating COA State Auditor Roderick Wamil dito nga sa pagpapatibay ng Article 1 ng impeachment complaint? Cheryl, kung nitong lumipas na linggo, tinrace ng prosecution panel yung daloy ng pera, yung pondo na confidential funds ng OVP maging ng DepEd mula sa National Treasury papunta doon sa cash withdrawals o kaya naman disbursement. Nakatutok ngayon ang prosecution sa kung paano nagastos at niliquidate itong supposed confidential funds. At sinasabi naman kanina ni State Auditor Roderick Wamil na obserbahan nila na sa kanilang isinagawang audit, mayroong mga hindi nakapag-comply, hindi maayos, hindi kumpleto itong mga requirement na kinakailangan nung isinagawa nila yung audit dito sa OVP maging sa DepEd. At ang sinasabi pa ni Wamil, simula noong siya ay pumasok sa COA, wala raw naging appropriations para sa confidential funds. Yung mga dating vice, dating vice Jojo Binay, dating vice Leni Robredo, tanging si Vice President Sara Duterte lang daw ang nagkaroon ng appropriations para sa confidential funds na umaabot ng 500 million pesos kaya siya inaudit. Maging ang DepEd, siya lang din daw ang tanging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds at pumapatak naman ito ng 112.5 million pesos. Doon sa liquidation documents, hindi raw compliant ang mga opisinang ito. Hindi raw nakalagay doon kung anong specific confidential activities ang paggagamitan ng confidential funds. Maging yung sinasabing expected outcome at physical target, mismatch din daw siya doon sa confidential activities dahil nga hindi nakatakda o nakasaad ng malinaw ang mga detalyeng itong isinumite. Cheryl. Sa pagsisimula ng pagdinig, agad humiling ng 5 minutong suspension ang defense team. Ano yung dahilan? Cheryl, meron kasing naipastipulate itong prosecution at halimbawa na lamang dyan kaya humingi sila ng oras ang defense kasi kakailanganin daw nila ng ilang minuto para isa-isahin yung mga dokumentong naisipastipulate dahil napakarami nun, umaabot ng libong mga dokumento at yung mga common exhibit nasa 800 yung kung iisa-isahin ang mga ito para sa specific na witness na para sa araw na ito. For example, pumayag naman ang defense na mag-stipulate doon sa sinasabi na ang DepEd daw ay mayroong confidential funds na 37.5 billion pesos quarterly. Pumayag naman na mag-stipulate dito ang defense, kumbaga mag-agree sila na totoo itong mga detalyeng ito. Pero ang counter-stipulation nila, nasa ilalim daw ito ng GAA or General Appropriations Act. Ang defense din naman, nag-counter-stipulate din sila sa sinasabing may confidential funds ang OVP at sinabi ito raw ay aprobado ng Office of the President na nirekomenda ng DBM. Pero dito naman sa sinasabi na nakatanggap din ng OVP ng confidential funds ng 125 billion pesos na nagasta sa loob ng 11 days. Ang sinabi naman dito ng defense, no stipulation daw sila on this matter dahil bagaman may common exhibit silang minarkahan sa mga documentary evidence na ito, may mga issue raw silang nakita sa ilan sa mga ito at matatalakay daw yan ng isang testigo sa mga susunod na araw. Kaya hindi raw sila makakapag-stipulate sa lahat. Yan ang kumain ng oras kanina. Cheryl. Bukod kay Wamil, may iba pa ba ang ihaharap na witness ang prosecution ngayong araw? Cheryl, nakadepende kung matatapos agad yung direct examination, yung cross-examination ng defense at depende na lang din kung makakaroon pa ng redirect or re-cross examination. Pero ang nakatakda lang talaga sa araw na ito ay itong si State Auditor Wamil. Pero bukas ang nakatakda namang susunod ay si State Auditor din mula sa COA na si Celine May del Campo. Samantala sa Wednesday naman, Miyerkules, ang nakatakdang ipapatawag para tumestigo ay si House of Representatives Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareja. Cheryl. Sa ibang issue naman, Merimon, inimbitahan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Ping Lacson na inspeksyonin yung Taguig flood control projects. Pero tumanggi si Lacson dahil baka malunod daw siya sa baha. May tugon na ba dito si Senator Alan? Cheryl, nitong linggo, sumagot na rin itong si Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano at sinasabi malulunod daw sa katotohanan itong si Senator Ping Lacson kapag
pumunta o bumisita raw siya sa lungsod ng Taguig. Kasulukuyang lagay naman daw kasi ng pagbaha sa Taguig ay bumuti pa sa lumipas na 30 to 40 years at kumpara naman daw sa ibang syudad sa Metro Manila, piling mga lugar na lang daw sa Taguig ang nagkakaproblema pagdating sa flash flood. Pero ang sinabi naman ni Senator Cayetano, tututukan niya na lang daw ngayon yung paghahanap ng mga solusyon sa mga problema kinakaharap ng bansa. Alinsunod din sa naging sona ni Pangulong Bongbong Marcos at yung nilalaman din ng kontrasona ni Cayetano. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes.